Ay, napakalawak naman ng lupain dito. Dito na ba tayo talaga titira? Oo anak, malawak na ang pagtatakbuhan mo. Wala ring mangangaway sa'yo ng mga bata dito. Kung sa dati nating tirahan lagi kang napapayak ng mga salbahing bata, hindi ba? Wala nga pong mga away sa akin, pero wala rin naman ako makakalaro dito. Anong wala? Pabilong kiniliti ni Bartolo ang anak na si Daniel. Agad namang napapitlag ang 10 taong gulang na bata bago tumatawang tumakbo palayo sa ama. Barok! Halika rito, tabulin natin ang pasaway na bata! Masayang sigaw ni Bartolo habang tinatawag ang alaga nilang aso. Tumahol naman ito at nakihabol habang kumakawag-kawag pa ang buntot. Lalong napuno ng halakhakan ang tahimik na lugar na yon. Nang mahuli ni Bartolo ang anak, ay binuhat niya ito at isinakay sa kanyang balikat. Naglakad siya pabalik sa kubo at natanaw niya ang asawang si Martha na nakasilip sa bintana. Baka sa mukha ng asawa niya ang saya habang nakatingin sa kanilang mag-ama. Bagong lipat lang sila sa bayan ng San Quintin na dating tirahan ng namayapang tatay ni Bartolo. Lumipat ito noon sa syudad dahil nakapag-asawa doon. Kaya naiwang nakatiwangwang ang lupa nila sa San Quintin. Patay na ang tatay niya nang malaman niyang may lupa pala sila sa probinsya dahil naikwento ito ng tiyuhin niyang kapatid ng tatay niya. May sarili na ring bahay sa syudad ang tiyuhin niya at wala nang balak ng bumalik sa probinsya. Paano'y wala daw kasing asenso ang buhay doon kaya itinuro na lang nito kay Bartolo ang kinaroroonan ng lupa bago ito bumalik sa syudad. Lalo pa ngang nawala ng interes ang tiyuhin niya nang makitang wala pa ring pagbabago ang buhay doon. Mas lumala pa nga ayon dito dahil wala na halos tao sa lupang dati ay tirahan ng pamilya nila. Para naman kay Bartolo ay isang biyaya ang lupa sa San Quintin. Pwede silang magkaroon ng panibagong buhay doon at panibago ring pag-asa. Masyado kasing mahirap ang buhay sa syudad, lalo na't magiging 2 na ang anak nila ni Martha. Mabuti pa sa probinsya at hindi na sila mangungupahan, tapos may lupa pa silang pagtataniman ng gulay. Hindi nga lang akalain ni Bartolo na masyado palang liblib ang San Quintin at bibihira pa ang naninirahan doon. Wala rin silang malapit na kapitbahay pero ayos lang naman sa kanila yon. Mas mapayapa ang buhay dahil sila lamang ang naroon. Hindi katulad sa pinanggalingan nilang syudad na magulo at puro mga tsismosa pa ang kapitbahay. Narinig niyang tinatawag sila ng kanyang asawa para sa agahan at pinaguhugas na sila ng kamay. Sige, nariyan na kami, mahal. Sabay na pumanaog ang mag-ama. Ibinabalang ni Bartolo si Daniel na nakasampa sa balikat niya nang nasa tapayan na sila. Naghugas sila ng kamay bago dumulog sa hapag. Nadaanan ni Bartolo ang asawa na nagsasandok ng kanin kaya niyakap niya ito mula sa likuran tapos ay hinaplos nito ang maumbok na tiyan ni Martha. Daniel, anak, huwag ka mag-alala sa makakalaro mo. Ilang buwan na lang naman manganganak na ang nanay mo. Magkakaroon ka na ng kapatid. Sana lalaki ang kapatid ko, Itay. Tuturuan ko siyang sumuntok katulad nito. Ya! Ya! Sumuntok-suntok sa ere si Daniel at may pasipa-sipa pa. Umikot ito na parang action star kasabay ng pagsipa. Sumadsad ang bata sa bintana at natigilan habang nakatitig doon. Oh, natigilan ka dyan. May kalaban ba? Itay, may tao po sa labas. Nagtatakang sumilip sa bintana si Bartolo para tingnan ang sinasabi ng anak. Pero wala naman siyang nakitang tao. Gutom lang yan, anak. Halika na, kumain na tayo. At kailangan ko pang pumunta sa bayan Ano pong gagawin niyo sa bayan? Pwede po ba akong sumama? Hindi ka pwedeng sumama, anak. Walang kasamang nanay mo dito. Maglilibot-libot lang naman ako para magkaroon tayo ng kakilala dito. Maghahanap na rin ako ngayon ng hilot para hindi tayo mahirapan kapag malapit ang mga nakang nanay mo. Paliwanag ni Bartolo bago sila muling dumulog sa hapag.
Pagkakain ay gumayak na rin si Bartolo para pumunta sa bayan. May kalayuan yon sa kubo nila. Nasa pinakaliblib kasi na parte ng San Quintin ang kinatatayuan ng kubo nila. Kaya mahaba-habang lakaran pa bago siya makarating sa bayan. Nasa gitna sila ng malawak na lupain at mga mayayabong na punong kahoy ang nakapaligid sa kanila. Sa parting likuran naman ng kubo ay gubat na. Maswerte din sila dahil malapit lang sila sa ilog kaya meron silang makukuhaan ng tubig. Ito ang buhay na gusto ni Bartolo. Tahimik at payapa. Balak nga niya magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng manok para maibenta niya sa bayan. Habang naglalakad ay nabubuo na sa isipan ni Bartolo ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Magsisipag siya at pagyayamanin ng lupang minana pa niya sa kanyang ama. Ilang oras din ang nilakad ni Bartolo bago niya marating ang kabayanan. Matao din doon dahil nataon na araw pala ng Tiangge. Tumingin-tingin lang siya ng mga pwede niyang bilhin, mga gamit sa kusina at ilang pirasong prutas para sa asawa at sa anak niya. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga tinderang naroon kung may alam ba ang mga ito na hilot. Isang tindero ng prutas ang nakapagsabing isang matandang kumadrona ang nagpapaanak doon at siya ay si Aling Dolor. Pinasamaan siya ng tindero kay Balong na tingin niya ay mas matanda lang ng ilang taon sa kanya. Pero kapansin-pansin ang kapansanan nito sa pag-iisip. Marami kasing kung ano-anong nakasabit sa katawan ng lalaki. Mga kwintas na palawit ay kahoy. Meron pa itong kung anong tuyong mga dahon na nakalagay sa ulo. Medyo marungis din ang lalaki tapos ay sumasayaw-sayaw pa ito nang lapitan siya. Sabi naman ng tindero, maasahan naman daw sa direksyon si Balong kahit na sintu-sintu ito. Matapos magpasalamat sa tindero ay hinila naman siya ni Balong. Para itong isip batang kausap pero mukha namang mabait. Dinala siya nito sa isang kubo kung saan nakatira ang kumadrona. Hindi lang kumadrona ang matanda dahil kasalukuyan itong may ginagamot nang dumating sila. Saglit siyang naghintay sa labas ng kubo hanggang sa matapos na ang ginagamot na matanda. Paglabas ng pasyente nito ay doon naman pumasok si Bartolo. Bumungad sa kanya ang matandang babae na tansya niya ay nasa 60 na ang edad base sa dami ng puting buhok nito. Abay, ngayon lang kita nakita rito. Dayo ka ba sa bayan namin? Bagong lipat lang po kami. 3 araw pala kami dito sa San Quintin. Siya nga pala. Ako nga po pala si Bartolo. Nako, maligayang pagdating sa bayan namin kung ganon, iho. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Gusto ko lang po sanang magpakilala sa inyo. Ang asawa ko po kasi buntis at 1 buwan na lang manganganak na. Ay, taman-tama. Kumadrona ako at manghihilot din ng mga napilayan. Saan ba kayo nakatira para mabisita ko naman minsan ang asawa mo't para makapako ang tiyan niya? Mahirap na at baka suhi ang bata. Maiging maipwesto na ng maayos habang maaga. Malapit lang po kami sa gubat. Doon po sa may ilog. Doon sa bakanting lupaing malapit ka mo sa gubat? Opo. Bakit po ba? Napansin ni Bartolo ang panlalaki ng mga mata ni Aling Dolor. Naging mailap ang mga mata nito bago nag-ayos ng gamit na parabang inabala ang sarili. Hindi na may tatago ang pamumutla na matanda. Aling Dolor, may problema po ba? Bakit ba pinili niyong manirahan doon? Mahina pero mariing tanong ng ginang. Bakit nga ho ba? Bumalik ka na lang sa susunod na araw. Tuturuan kita kung paano magpaanak. Hindi ko kayang maglakad ng ganoon kalayo. Sige na, at marami pa akong gagawin. Ho? Sige po. Magpapaalam na po ako. Pumanaog si Bartolo sa kubo ng matanda. Sinalubong naman siya ng pangiting-iting si Balong. Maglalakad na sana sila palayo nang dumungaw sa bintana si Aling Dolor at tinawag siya. Ilayo mo ang asawa mo sa lugar na yon. Delikado! Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Dolor? Umilap ang mga mata ni Aling Dolor na parang may kinatatakutan.
hindi na rin ito sumagot at basta na lamang siyang pinagsarhan ng bintana. Ano bang nangyayari doon? May aswang! Ha? Ano ka mo, Balong? Aswang! Au! May aswang! Patawa-tawang tumakbo pali si Balong, kaya napapailing na lang si Bartolo. Pero ang ipinagtataka niya ay ang naging pagtrato sa kanya ni Aling Dolor. Maayos naman itong kausap ng una, pero bigla na lang nag-iba ang pakikitungo nito nang sabihin niya kung saan sila nakatira. Naglakad na lamang paalis si Bartolo. Babalik na lamang siya sa susunod na linggo dahil marami pa siyang aayusin sa bahay nila. Marami pa kasi siyang tatabasing talahib dahil balak niyang taniman ng gulay ang lupa. Magtatanim din siya ng saging at iba pang pwedeng pakinabangan. Nang palabas na siya sa bakuran ni Aling Dolor, ay napansin niya ang isang lalaki na nasa 40 ang edad. Malaki ang pangangatawan nito at matalim kung tumingin. Nakatitig ito sa kanya pero hindi na lamang niya pinansin dahil ayaw niyang mapaaway. Lapitin pa naman siya ng away, lalo na noong nasa syudad pa lamang siya. Kukurso na dahin daw kasi ang itsura niya ayon sa mga kaibigan niya. Nang dumaan siya sa kinatatayuan ng lalaki, ay wala naman itong ginawa o sinabi laban sa kanya. Pero ramdam niya ang pagtitig nito. Binaliwala na lamang niya yon at pinagpatuloy ang paglalakad para makauwi na agad at masimulan na rin ang pagtatabas ng damo. Sigurado kasing hapon na siya makakauwi kaya hindi na mainit sa lugar na tatabasan niya. Tinahak niya ang diretsong daan. Maraming mga taong nakatingin sa kanya. Ganoon kasi sa probinsya kapag may bagong mukha silang nakita. Medyo magkakatabi kasi ang bahay sa parting yon pero kapag nakalayo na siya sa kabayanan ay halos wala ng mga bahay. Parang kakaunti talaga ang tao sa bayang yon na labis niyang ipinagtataka. Nang malapit na siya sa palikong daan ay natanaw na niya ang isang matandang gusgusin na pinagkakatuan ng mga kabataan. Hindi makapaniwala si Bartolo na pati pala sa probinsya ay may mga kabataan din na bastos at walang galang. Pinagpapasapasaan ng mga kabataan ang tungkod na matanda na gawa lang sa kahoy. Napahandusay naman sa lupa ang kaawa-awang matanda, pero imbis na kaawaan ay nagtawanan pa ang 3 binatilyo. Hindi nakatiis si Bartolo at nilapitan na ang mga ito. Hoy! Ano yan? Ang ginagawa nyo? Tiningnan lang siya ng mga ito bago ngumisi ng nakakaloko. Mataba ang isa habang may pagkapandak naman ang isa pa. Ang pinakalider naman ng mga ito ay payat pero matangkad. Yun ang humarap sa kanya at mayabang na nagsabing huwag niyang pakialaman ng mga ito dahil hindi niya kilala kung sino ang binabangga niya. Aba, mga bastos na bata to ha. Hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang nyo kung paano gumalang? Nagtinginan ng mga binatilyo bago sabay-sabay na nagtawanan. Ang sabi pa ng mga ito ay naghahanap siya ng sakit ng katawan at balak pa talaga siyang upakan. Napangisi si Bartolo sa sinabi ng binatilyo. Pinalagutok niya ang mga kamay dahil hindi niya talaga palalampasin ang kabastusan ng 3 binatilyo. Balak pa siyang upakan ng mga ito. Lumaki siya sa squatter at sanay na sa basag ulo kaya hindi uubra ang mga bata sa kanya. Unang sumunod ang matabang binatilyo. Balak nitong itulak siya pero agad niyang naiwasan. Ang nangyari ay sumubsob sa lupa ang binatilyo. Nagalit naman ang 2 kasama nito kaya sumugod ang isa na may hawak na tungkod na matanda. Balak nitong ihampas sa kanya ang tungkod pero nasalo niya ang kamay nito. Bago pinilipit kaya nabitiwan nito ang hawak na tungkod habang nagsisisigaw sa sakit. Hoy, kayo! Mag-sorry kayo sa matanda ah! Mariing wika ni Bartolo habang hawak sa kamay ang matangkad na binatilyo. Napadaing ito sa sakit at tumingi ng tulong sa 2 kasama nito. Sabay namang sumugod ang 2 binatilyo kay Bartolo pero nagawa niyang itulak ang mga ito. Hindi naman niya nilalakasan ang atake dahil gusto lang niyang turuan ng leksyon ang 3 kabataan. Ang babata pa lang ninyo, asal baton na kayo? Hindi ba kayo tinuruan ng magandang asal? Are, pati ba naman bata papatulan mo? Nagkakatuwaan lang naman sila eh.
Nilingon ni Bartolo ang nagsalita. Nakita niya ang lalaking may malaking katawan. Nagtaka pa siya kung paano ito nakarating agad doon dahil dinaanan lang niya ito sa harap ng bahay ni Aling Dolor kanina. Sigurado siyang yun ang lalaking masama ang tingin sa kanya kanina. Pare, kung kanina ka pa nakusunod sa akin, baka nakita mo rin ang ginawa ng mga ito dyan sa matanda. Nangatwiran ng binatilyo at sinabing nagbibiruan lang sila ng mga kasama. Oh, narinig mo naman ang sinabi ng bata, pare. Nagbibiruan lang naman sila eh. Kaya pala sutil ang mga ito eh, dahil kinukonsinti mo. Aba, mayabang ka magsalita. Baka hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Pare, hindi ako naghahanap ng away. Pero sana naman, turuan mo ng tama yung anak mo. Tama na, iho. Tama na. Hindi naman ako nasaktan. Wika na matanda bago siya marahang hinila palayo. Matalim pa rin ang pagkakatitig sa kanya ng ama ng isang binatilyo, pero hindi niya ito uurungan kapag kinanti siya nito. Gardo, huminahon ka! Hoy tanda, pagsabihan mo yung lalaking yan ha. Tayo na mga bata! Akmang susugod si Bartolo para suntukin ng lalaki pero pinigilan siya sa braso na matanda. Wag na, iho. Huminahon ka na. Walang nagawa si Bartolo kundi ang hayaan na lamang makalayo ang mga binatilyo, kasama ang lalaking tinatawag na matanda na si Gardo. Pinulot na lamang niya ang tungkod na matanda at iniabot niya rito. Salamat sa tulong mo. Ang tungkod na ito ay gabay ko kapag biglang nanghihina ang tuhod ko. Ay, mga salbahing bata. Salamat din tatang at inawat niyo ako. Ang pangit naman kung kabago-bago ko dito eh, magkakaroon kagad ako ng kaaway. Ay, siya nga po pala. Ako nga po pala si Bartolo. Tawagin mo naman akong Tata Andoy. Saan ka magaling, iho, at bakit sa dinami-rami ng lugar sa bayang ito ka pa napadpad? Mukhang dayo ka. Taga Manila nga po ako. May lupa po kasi dito yung angkan namin kaya dito kami pumunta. Nako, iho, marami na talagang nag-alisan sa lugar na ito. Hindi ba nasabi sa iyo ng mga kamag-anak mo kung anong meron sa lugar na ito? Bakit po? Ano ba yung meron sa bayang ito? Basta, mag-iingat ka, iho. Hindi mo kilalang ang kanila, Gardo. Aswang ang lahi nila. Tata Andoy naman. Tatakutin pa ako. Matagal na po akong takot eh. Hindi ako nagbibiro, Bartolo. Hindi mo alam kung anong klase ng lugar ang pinasukan mo. Mabuti pa bumalik na lang kayo sa syudad. Nako Tata Andoy, mukhang nagugutom na yata kayo at kung ano-ano na yung sinasabi ninyo. Sa inyo na itong ilang prutas na nabili ko. Oh, eto, kainin nyo. Iniabot ni Bartolo ang isang piling ng saging sa matanda bago nagpaalam na uuwi na. Kayo talagang taga-syudad. Ayaw maniwala sa mga kababalaghang nagtatago sa liblib na lugar katulad ng San Quintin. Tata Andoy, kayo po ang mag-ingat at baka balikan kayo ng mga salbahing binatilyong yon. O sige po, uwi na ho ako at naghihintay na ang aking mag-iina. Sige, mag-ingat ka. Gabayang kanawa ng lumikha. Mabilis na naglakad palayo si Bartolo. Kung hindi siya magmamadali, ay baka abutan na siya ng dilim sa daan. Hindi pa naman niya gaanong kabisado ang daan dahil bago pa lamang siya roon. Hindi rin niya mapigilang lingunin si Tata Andoy. Nakaupo na ito sa gilid ng daan at kinakain ng saging na bigay niya. Nakita niyang lumapit dito si Balong at pinagsaluhan ng saging. Naisip niya siguro ay wala rin sa katinoan ng matandang lalaki. Mas malala nga lang si Balong. Paano'y napakarusing nito at nanlilimahid na ang suot na damit. Ang buhok ay mahaba na at parang nanlalakit sa dumi. Hindi pa nag-aahit ang balbas kaya mistula itong ermitanyo. Ay, nakakaawa naman sila oh. Siguro nawala na sa katinoan dahil sa hirap ng buhay. Napapailing na pinagpatuloy niya ang paglalakad. Habang daan, ay namumulot na rin siya ng mga tuyong kahoy na magagamit sa panggatong. Nasa paligid na nila ang lahat ng kailangan nila kaya paanong babalik pa siya sa Maynila?
Maliwanag pa nang makauwi si Bartolo sa bahay nila. Masayang sumalubong si Daniel sa kanya at kabuntot pa nito ang alaga nilang aso na si Barok. Itay, may pasalubong ba ako? Siyempre naman anak, makakalimutan ko ba naman ang pinakamamahal kong uniko iho? Inabot ni Bartolo ang 2 prutas kay Daniel. Tuwang-tuwa naman ito sa saging at makopa na binili niya. Nasaan ang nanay mo? Sumalok po ng tubig sa ilog. Ano? Naku, baka madulas siya ron. Nagmamadaling pumunta sa ilog si Bartolo para hanapin ang asawang si Martha. Nang makita niya ito, ay nakatayo lang ito at nakatanaw sa may talahiban. Para bang tulala habang titig na titig sa mga talahib. Mahal, ano bang tinitingnan mo riyan? Bartolo, ikaw pala? Oh, bakit nakatulala ka? Itinuro ni Martha ang gawing talahiban at sinabing may nakita itong malaking aso doon kanina. Nagtataka pa daw ang asawa niya kung bakit may dambuhalang aso doon. Parang hindi raw pangkaraniwang aso dahil triple ang laki nito kumpara sa aso nilang si Barok. Eh baka naman baboy mo yung nakita mo, mahal. Tsaka, huwag kang pumunta dito sa ilog ha. Baka mamaya madulas ka eh. Inalalayan ni Bartolo ang asawa paahon sa ilog. Malalaki pa ang tipak ng bato sa bandang yon kaya talagang delikado sa buntis ang magpunta roon. Si Bartolo na rin ang nagbuhat ng bangang kinalalagyan ng tubig. Bago sila tuluyang makalayo ay muling lumingon si Martha sa talahiban. Hindi talaga maaring magkamali si Martha. Talagang dambuhala ang itim na asong nakita niya. Kinagabihan ay maagang natulog ang mag-anak dahil balak ni Bartolo na mamingwit ng isda sa ilog kinabukasan. Kapag nakarami siya ay pwede niyang ibenta ang isda sa bayan. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Martha. Namimigat ang pantog niya kaya marahan siyang bumangon. Hindi na niya ginising si Bartolo na himbing sa pagkakatulog. Lumabas ang babae para umihi. Hindi na siya gaanong lumayo sa kubo nila dahil hindi pa nakakagawa ng palikuran si Bartolo ay doon na lamang siya sa malapit na kakahuyan pumwesto. Katatapos lang niyang umihi nang makarinig ng malakas na pagaspas. Tumingala siya at agad ng laki ang mga mata niya nang makita ang dambuhalang ibon na lumilipad mula sa malayo. Papalapit ito sa kanya kaya sa takot ay napatili ng malakas si Martha. Agad namang nagising si Bartolo at tarantang bumangon. Hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas at basta na lang lumabas para saklolohan ang sumisigaw na asawa. Nang makita ni Bartolo si Martha, ay nakasiksik na ito sa malaking puno habang umiiyak. Mahal, ano? Bakit nandiyan ka? Ano nangyari sa'yo? May masakit ba? Umiiyak na yumakap sa kanya si Martha. Ramdam niya pa ang panginginig ng katawan nito dahil sa takot. Pinakalma niya ang asawa at marahang hinagod ang likod nito. Nang medyo kumalma na, ay niyaya ni Bartolo ang asawa na pumasok na sila dun sa kubo. Pagkapasok ay agad na kumuha ng maiinom si Bartolo at iniabot sa asawa. Pagkainom ay doon na nag-usisa si Bartolo. Bakit ka ba sumigaw kanina, mahal? At nanginginig ka sa takot? Nauutal na nagkwento si Martha dahil hindi pa rin mawala ang takot nito sa nakita. Akala niya ay dambuhalang ibon ang lumipad palapit pero nang malapit na sa kanya ay isa palang kalahating tao. Totoo palang manananggal, mahal. Hindi sila katang isip lang. Ano po? Manananggal po? Oh, Daniel, bakit lumabas ka ng kwarto? Matulog ka pa, anak. Pero sabi ni nanay, may manananggal daw. Natatakot ako, itay. Walang manananggal, anak. Baka inaantok lang ang nanay mo kaya ang tingin sa malaking ibon manananggal na. Pero totoo, Bartolo. Martha, tinatakot mo yung sarili mo eh. Pati tuloy si Daniel natatakot na. Natahimik si Martha at tiningnan ng anak na si Daniel. Nang makitang paiyak na ang bata dahil sa takot, ay tumayo na mula sa pagkakaupo ang babae at nilapitan ng anak. Nagsoro siya dito bago marahang inakay papasok sa kwarto. Sinabi na lang niyang nagkamali siya sa nakita para hindi na matakot pa ang bata. Kinabukasan ay maaga silang nabulabog ng malakas na tahol ni Barok. Nagising ang mag-anak na sumisilip na ang haring araw
Kaya napabalikwas na ng bangon si Bartolo. Ang mga malalakas na tahol ni Barok ay naging malalakas na pag-ingit ng aso. Parang nasaktan ito kaya nag-iiyak. Apa! Apa! Sino kaya itong kaagang mambulabog? Wala naman kaming kapitbahay ah. Apa! Sandali lang Agad na binuksan ni Bartolo ang pinto ng kubo nila. Bumungad sa kanyang isang matandang lalaki na may mahaba at puting buhok. Nakangiti ito sa kanya kaya lumitaw ang may itim nitong ngipin. May kasama pang dalawang lalaki matanda. Parehong nakatalikod sa gawin niya ang mga ito. Pero sa tindig ay bata pang isa habang isa naman ay nalalayo sa edad niya. Sino sila? Ako si Juan. Yang kasama ko naman ay si Garda. Hay, Garda! Pumarili kayo mag-amarira! Umarap naman ng dalawang lalaki at doon tuluyang nakilala ni Bartolo ang mga ito. Ang binatilyong ng bastos sa matanda at si Gardo na tatay nito. Humingi kayo ng pasensya sa inastanan niya. Mariing wika na matandang si Juan bago pinandilatan ng mata ang dalawang kasama. Nang hindi magsalita ang mga ito, ay padaskol na binatukan ng matanda ang dalawa. Sinabi ko nang humingi kayo ng dispensa! Humingi naman ng tawad ang dalawa at nangakong hindi na uulitin ang ginawa. Ayan, ganyan! Kabago-bago na kapitbahay natin inaaway ninyo. Bihira na nga tayo magkaroon ng kapitbahay dito. Hindi kayo dapat sa akin humingi ng tawad kundi kay Tata Andoy. Nga mo! Kapag nakita namin na matanda kakausapin namin. Ayan! Iha, humingi na ng pasensya itong anak ko at apo ko. Baka isipin mo kasing masama ang mga ugali namin dito. Ay, nako, wala na po yun. Ang mahalaga maturuan po ng leksyon ng mga bata para matutong rumispeto sa matatanda. Katulad yan, may lolo din naman pala siya. Hayaan mo at pagsasabihan ko. Hindi naman maganda sa makakapitbahay ang makakaaway. Saan po ba kayo banda nakatira? Diyan lang sa gubat. Mas gusto ko kasi kaming manirahan sa pusod ng kagubatan. Ang buong mag-anak ko doon nakatira at ako ang pinakamatanda. Mahal, sino yan? Tanong ni Martha mula sa loob ng kwarto. Sumilip naman si Juan at tila nagniningning ang mga mata nang makita ang asawa niya. Buntis nga talaga ang asawa mo. Ilang buwan na yan? Nagtaka si Bartolo sa tono ng matandang lalaki. Para kasing pumunta lang ang mga ito doon para siguraduhin buntis ang asawa niya. 8 buwan na po. Malapit na palang mga anak. Kaya pala napakabango. Ano yon? Itay, tayo na umuwi at baka nakakaistorbo na tayo. Siya. Alagaan mong mabuti ang asawa mo, iho. Makakaasa kang hindi ka nagagambalain ng anak kong si Gardo. Nagpaalam na ang mga bisita nila pero narinig pa ni Bartolo ang sinabi ni Tata Juan sa anak nitong si Gardo. Huwag niyong tinatakot ang mag-anak at baka umalis sila dito. Konting tiis na lang. Pabulong yun pero umabot sa pandinig ni Bartolo. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito, kaya iwinaksin na lang niya yun sa isipan. Lumapit sa kanya si Martha. Nababahala ang asawa niya dahil hindi raw nito gusto ang hilat siya ng pagmumukha ng mga kapitbahay nila. Kaya nga pero nangako naman sila na hindi na tayo gagambalain. Itay, masama nga ng tingin sa akin nung isa kanina nung sumilip ako sa bintana. Basta hindi nila tayo ginagawa na masama, makisama na lang tayo. Simula ng araw na yun ay hindi na ginambala ni Gardo si Bartolo. Hindi na rin niya ito nakikita kahit madalas ay nasa bayan sila para ibenta ang mga huli nilang isda. Nakapagtataka rin kasi na walang kahit na isang tao na nagagawi sa ilog. Kaya naman malakas ang benta niya sa mga isdang nahuhuli niya. Yun ang naisip na pagkakakitaan ni Bartolo habang hindi pa lumalaki ang mga tanim niyang gulay at kamote. Berts, pengi isda, isa lang.
Aanin mo naman tong isda. Iiyaw ko. O sige, sa'yo na tong isang malaki. Talaga? Salamat Nakita ng isang lalaki ang pagbibigay niya ng isda kay Balong. Pinagsabihan siya ng lalaki na huwag pamihasain si Balong dahil tsak na araw-araw na siyang hihinga ng sintu-sinto. Ayos lang naman po. Kawawa naman eh. Isa si Balong sa naging malapit kay Bartolo. Palibhasa ay lagi niya itong binibigyan ng pagkain kaya nawili itong lumapit sa kanya. Sinasamahan pa nga siya nitong pauwi pero ayaw namang tumuloy kapag naroon na sila sa daan na papasok patungo sa kubo nila. Minsan kapag sarado ang tiyangge ay ibinabahay-bahay na lang ni Bartolo ang mga isdang paninda niya. Minsan ay may mga hipon pa at talangka. Kasama niyang nagbubuhat si Balong kaya binibigyan din niya ito ng pera. Minsan ay nakaabang na ang lalaki sa daan kaya naisip niyang ayain na lang ito sa kubo nila. Balong, pwede ka namang pumunta sa kubo namin kapag nagugutom ka ha. Hindi naman kasi araw-araw na magbibenta ako ng isda eh. Baka magkapalikpik na mga tao kapag puro isda yung inuulam nila. Ayaw kasi aswang eh. Ano ka ba? Walang aswang. Hindi totoong aswang. Meron. Akala mo lang wala. Parang pelikula lang ah. Hayaan mo, papatunayan ko sa iyong walang aswang. Halika, sumama ka sa akin. Total eh, maliwanag pa naman. Ayaw ko, Gardo, aswang eh. Nako, mukhang aswang lang yun. Pero tao yun. Hindi, aswang yun. Eh wala namang aswang sa umaga eh. Tirik ang araw oh. Kaya halika na, sumama ka na. Napilit naman ni Bartolo si Balong na sumama sa kanya. Maaga kasi siyang nakaubos ng paninda kaya mataas pa ang araw nang umuwi siya. Tuwang-tuwa naman si Daniel dahil may kalaro ito. Nakita rin naman ni Bartolo na magiliw si Balong sa anak niya. Mabuting tao naman kasi si Balong. Nagkataon lang na nasiraan ito ng bait. Man, ano kaya kung bumalik na lang tayo sa syudad? Wika ni Martha nang lumapit sa kinauupuan niya. Nagkakapi siya sa bintana habang nakatanaw kila Daniel at Balong na masayang naglalaro. Bakit mo naman nasabi yan, mahal? Ayaw mo na ba dito? Eh di hamak na mas maganda buhay natin dito ah, mas payapa. Ikinuwento ni Martha na laging umaaligid ang mga kapitbahay nila. Ikinuwento pa nito sa kanya ang ginagawang pagmamasid nila Gardo sa bahay nila tuwing wala siya. Hindi naman lumalapit sa kubo pero palaging nakatanaw. Nakakatakot ang paraan ng pagtitig ng mga ito na parabang may iniisip na hindi maganda. Ayon pa kay Martha, tuwing gabi ay nakakarinig ito ng pagaspas ng pakpak na pumapaikot sa bahay nila. Hindi pa rin nakakalimutan ni Martha ang nakitang manananggal kaya hindi pa rin nawawala ang takot nito. Mahal, hindi natin kaya na bumalik sa syudad. Wala tayong ipon at malapit ka ng mga anak. Basta hindi nila kakantin ng kahit sino sa inyo ni Daniel. Pagka kinantin nila ang kahit na sino sa inyo ni Daniel, sigurado hindi ko sila uurungan. Itay! Inay! Sabay na napalingon ng mag-asawa kay Daniel nang marinig ang malakas nitong pagtawag. Natanaw nila ang bata na kumakaway at parang nag-aalala kaya naman mabilis na lumabas ng kubo si Bartolo para lapitan ng anak. O anak, ano ba nangyari? Si Kuya Balong po kasi nadapa tapos nasugatan yung paa niya. Sakit! Dami dugo! Nako, kailangan maugasan niya sugat mo. Ayaw tumigil sa pagdurugo oh. Mabilis na inalalayan ni Bartolo si Balong na tumayo at dinala sa kubo. Kumuha siya ng tubig at sabon para malinisan ang sugat ng lalaki. Nang matapos linisan ay kumuha siya ng malinis na damit na hindi na ginagamit. Pinunit niya yon at pinantali sa sugat ni Balong. Oh, tama na, huwag ka na umiyak. Tatalian lang natin yung sugat mo para hindi madumihan at para matigil na yung pagdurugo.
Sakit eh. Sakit ni sugat eh. O dito ka na matulog ha, para hindi kumirot yung sugat mo. Yay! Dito matutulog si Kuya Balong. Kuya, laro tayo ng anino mamayang gabi ah. Anino? Opo, gagawa tayo ng mga kuryenteng hayop gamit ang kamay natin tsaka yung anino natin. Basta tuturuan kita. Napangiti si Bartolo habang nakatingin sa anak na kausap si Balong. Magkasundo ang dalawa at hindi niya akalain na magiliw pala sa bata ang lalaking sintu-sinto. Naglatag na lang sila ng maliit na karton sa sala para maging higaan ni Balong. Nakitabi pa rito ang anak niyang si Daniel dahil sabik talaga ito sa kalaro. Pagsapit ng hating gabi ay nagising sila na nagsisisigaw si Balong. Umiiyak ito habang nakasiksik sa sulok ng kubo. Pati si Barok ay tahol ng tahol sa labas ng bahay at mukhang nabulabog rin sa lakas ng palahaw ni Balong. Aswang! Layas, aswang! Balong, ako ito si Bartolo, walang aswang. Birds! Maigpit siyang niyakap ni Balong nang makilala siya nito. Umiiyak ito na parang takot na takot. Nanginginig pa ang buong katawan nito, dala ng takot. Pero hindi niya naman alam kung ano ang pinanggagalingan ng takot nito. Mahal, hindi kaya may aswang talaga sa bayang ito? Mahal naman eh. Kita mong wala sa sarili tong si Balong eh. Maniniwala ka naman dito. Ay, bahala ka nga. Baka tsaka ka lang maniwala kapag huli na ang lahat. Padabog na bumalik ng kwarto si Martha, habang si Bartolo naman ay pinapakalma si Balong. Pinatabi na lang niya si Daniel kay Martha para hindi maistorbo ang tulog nito. Kaya naman si Bartolo ang naging bantay ni Balong hanggang sumapit ang umaga. Pagsikat pa lang ng araw ay nagpaalam na si Balong na uuwi. Uwi na ako. Hatid mo ko. Katiri ka naman ng araw eh, takot ka. Saan ka nakakita ng aswang na nangaaswang sa umaga? Sige na, hatid mo ko. Kuya Balong, dito ko na lang kasi tumira sa bahay para may kilaro ako. Ayaw, may aswang dito eh. Wala naman eh. Oh, kita mo na? Bata pa yung nagsasabi ng walang aswang ha? Ikaw ang tanda mo na eh, nagpapaniwala ka pa. Totoo nga kasi ang aswang eh. Oh, siya. Sige na, ihatid na kita. Nagpasya na lang si Bartolome na ihatid si Balong. Total babalik naman siya sa kumadronang si Aling Dolor dahil sa pangako nitong tuturuan siya ng mga dapat niyang gawin kapag nanganak na ang asawa niya. Kuya Balong, balik ka ha. Pangako mo, babalik ka ha. Wawa ka naman. Sige na nga, babalik Balong, pero kapag may araw lang ha. Pangako mo yan ha. Oo, pangako. Yay! Pagkakain ay naglakad na sina Bartolo at Balong papunta sa bayan. Wala siyang ibebentang isda ngayon kaya wala silang kahit na anong dala. Pagkarating sa bayan, ay dumiretso na siya kay Aling Dolor. Mailap pa rin ang matandang babae pero itinuro naman ito ang mga basic na kailangan para sa pagpapaanak. Tinandaan niya lahat ng sinabi ng kumadrona. Kahit na may kaba sa dibdib niya, ay wala naman siyang magagawa dahil liblib ang parte na tinitirhan nila. Malayo pa ang San Quintin sa mga ospital kaya si Aling Dolor lang talaga ang pag-asa niya. Ayaw naman itong pumunta sa bahay nila at hindi naman pwedeng pilitin ng matanda. Matapos nitong magbilin ay nagpasya na siyang umuwi. Natigil lamang ang paglabas niya sa kubo nang tanungin ni Aling Dolor kung ilang buwan na ang pinagbubuntis ni Martha. Ikasyam na buwan na po ngayon? Tugon niya at doon lang napagtanto na halos 1 buwan na rin pala sila sa San Quintin. Napa-sign of the cross naman si Aling Dolor habang bakas ang takot sa mukha nito. Bakit po, Aling Dolor? Nagdalungkat sa baulang matanda at pagkatapos ay inilabas ang maliit na botelya. Eto, kunin mo.
Langis yan. Kapag kumukulo ay may aswang na malapit. Aling Dolor naman eh. Kasking bata ito. Makinig ka sa akin. Anumang oras ay manganganak na ang asawa mo. At anumang oras din ay sasalaki na sa inyo ang mga aswang. Aling Dolor, kung tunay ngang may aswang, bakit hindi pa kayo umalis dito? Nakita mo lang ang kaunti na lang ang natitirang residente sa bayan ng San Quintin. Kami ang mga walang mapuntahan at takot na makipagsapalaran dahil narito ang ikinabubuhay namin. Sige po. Magpapaalam na po ako, Aling Dolor. Kung ano-ano na pong sinasabi niyo eh. Ay nako, bahala ka kung ayaw mong maliwala. Basta, binalaan kita. Napapailing na lumabas ng kubo ni Aling Dolor si Bartolo. Ayaw pa rin niyang maniwala sa sinasabi nito. Napakahirap naman kasing paniwalaan ng aswang. Nang palabas na siya sa tarangkahan nila Aling Dolor, ay nakita niyang humahabol ang matanda. Bartolo, sandali lang iho. Kung hindi lang ako naaawa sa mag-ina mo, nako, pababayaan na kita sa katigasan ng ulo mo. Ano po ba yun, Aling Dolor? Bawang at asin ng mabisang pangontra sa aswang. Sige po. Maraming salamat po, Aling Dolor. Kapag may aswang na sumalakay ay susundin ko ang payo ninyo. Ay, jasking bata ka. Wala ka na sa syudad. Nasa probinsya ka na. Kami ang nakakaalam kung totoo o hindi ang mga aswang. Dahil dito naman sila sa probinsya naglipa na. Pasensya na po, Aling Dolor ha. Kung nasasaktan ko yung kalooban ninyo. Hala, sige na. Alam ko namang mabuti kang tao kaya nga pinapayuhan kita ng mga dapat mong gawin. Nako, maraming salamat po, Aling Dolor. Hayaan niyo po, tatandaan ko po lahat ng payo ninyo. Sige na, mag-iingat ka. Naglakad pa uwi si Bartolo habang iniisip ang sinabi ni Aling Dolor. Paano kung totoo nga ang aswang? Halos lahat kasi nang naroon ay binabalaan siya. Hindi nga lang lantaran kung pagsabihan siya ng mga ito na parabang takot ang mga ito. Wala pa naman siyang pera para makapagsimula muli sa lungsod. Paano niya iaalis ang pamilya niya doon? Pagkawi ay agad niyang sinuri ang kubo nila. Tiningnan niya ang parteng marupok para maiayos. Pinatibay niya ang haligi pati na rin ang pinto. Hindi pa rin siya naniniwala na aswang pero mabuti na yung nakahanda. Gustuin man niyang umalis na lang ngunit saan naman sila tutuloy? Hindi naman pwedeng tumira sila sa lansangan kung saan mas magiging lantad sila sa mga mata ng aswang. Tinanong ni Marta kung bakit niya pinatitibay ang pundasyon ng kubo nila. Sinabi na lang niyang para proteksyon sa malakas na ulan. Ayaw niyang bigyan ng isipin pa ang asawa. Unti-unting minulat ni Bartolo ang kanyang mga mata. Hindi pamilyar na silid ang bumungad sa kanya, kaya naman sinubukan niyang bumangon. Mahal, nariyan ka ba? Daniel, anak? Pagtawag ni Bartolo sa kanyang mag-ina, iniisip niyang bangungot lang ang lahat at buhay pa ang kanyang mag-ina. Nakaramdam siya ng kirot sa kanang mata niya, kaya marahan niya itong kinapa. May nakabalot na tela doon. Kumirot din ang kaliwang braso niya kaya kinapa niya ito. Hindi niya nakapa ang kalahati ng braso niya, kaya naman tiningnan niya ito. Putol nga ang kalahati ng braso niya, kaya nagsimula siyang mabahala. Martha! Daniel! Nasa ba kayo? Tata Andoy! Gising na, Birch! Siya buhay! Birch, buhay! Salamat sa Diyos at buhay ka, Bartolo. Nasaan ang mag-ina ko? Si Martha! Si Daniel! Ikinalulungkot ko ang nangyari, Bartolo. Ako galing! Ako hugas-sugat! Tapos ako tali para tigil dugo! Galing! Magaling ang ginawa mo, Balong. Wika ni Mang Andoy sa sintu-sintu na tuwang-tuwa dahil nakaligtas si Bartolo sa tiyak ding kamatayan. Mabuti na lang dahil nakapangako pala si Balong na babalik siya sa bahay ninyo. Nakita kanya halos patay na pero nang makita niyang humihinga ka pa, ay hinugasan niya ang sugat mo at tinalian ng tela para maampat.
kahit papaano ang pagdurugo nito. Tinawag din niya ako at kaming dalawa ang nagdala sa iyo dito sa aking kubo. Ilang linggo ka rin walang malay at kinukumbulsyon. Buong akala namin ay hindi ka na makakaligtas. Balong, galing! Ako tali sugat! Patalon-talon na sambit ni Balong habang pumapalakpak. Bakas ang tuwa sa mukha nito. Naaalala ni Bartolo na minsan niyang naituro kay Balong yon nang masugatan ng paa nito. Pero imbis na tuwa ay sumulak ang dugo niya sa galit. Dumukwang siya at inabot ang braso ni Balong at marahas na hinila. Akala mo ba nakakatuwa ang ginawa mong sintu-sintu ka? Ha? Marge, alit! Sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Sana pinabayaan niyo na lang ako mamatay. Humahagulgol na binitiwan ni Bartolo si Balong. Agad namang lumayo ang lalaki at dumukdok sa gilid ng kubo habang umiiyak. Huminahon ka, Bartolo! Huminahon ka! Huminahon? Pinatay ang mag-iina ko sa harapan ko mismo, tapos sasabihin mong huminahon? Siguro, pinagtatawanan na ninyo akong lahat. Bartolo, hindi. Walang natutuwa sa nangyari sa'yo. Kung nakinig lang sana ako sa inyo, buhay pa sana ang mag-iina ko. Hindi sana sila namatay. Hindi mo kagustuhan na nangyari kaya tama na ang paninisi sa iyong sarili. Isa pa yung baliw na lalaking yan eh. Bakit hindi na lang ninyo ako pinabayaang mamatay? Wala rin namang silbi na ang buhay ko eh. Bakit ikaw gagalit? Ako walang gawa masyama. Balong, bait naman eh. Huwag mong sabihin yan, Bartolo. Baka may dahilan ng Diyos kung bakit kanya binuhay. Anong dahilan? Para magdusa ako habang buhay? Wala nang kwenta ang buhay ko, Tata Andoy. Walang isang mata, walang isang braso. Wala na rin akong pamilya. Saan ba para magbuhay ako? Muling gumagulgol ng iyak si Bartolo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Matinding poot, pait at pagdurusa ang naghahalo-halo sa kanyang isip at puso. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang pumatay pero wala na siyang magagawa. Bulag ang isang mata niya at walang isang braso. Paano niya malalabanan ng lahat ng aswang na pumatay sa pamilya niya? Sige na, Bartolo. Magpahinga ka muna. Nauunawaan kong magulo pa ang isipan mo. Inalalaya ni Tata Andoy si Balong para tumayo bago ito inakay palabas na kubo. Naiwan namang mag-isa si Bartolo. Hindi na niya mapigilan pang humagulgol ng malakas habang tinatawag ang pangalan ng anak at asawa. Marta! Daniel! Patawarin niyo ako! Wala ako nagawa para mailigtas kayo. Wala akong kwentang ama! Wala akong kwentang asawa! Kasalanan ko lahat! Kasalanan ko! Kung naniwala lang ako sa mga babala ng tao, hindi sana kayo nawala sa akin. Patawan. Patawan, mahal ko. Buong lakas niyang sigaw habang umiiyak. Hindi mawaglit sa isip niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mag-anak sa kamay ng mga aswang. Tumigil lang sa pagtangi si Bartolo nang mapagod siya. Kumirot ang kanang mata niya at muling nagdugo, pero wala na siyang pakialam doon. Ang gusto na lamang ni Bartolo ng mga sandaling yon ay sundan ang kanyang pamilya. Gusto na rin niyang mamatay, subalit himalang nabuhay pa siya. Dala ng pagod dahil sa pag-iyak ay nakatulog si Bartolo. Nagising na lamang siya nang dalan siya ni Balong ng makakain. Agad na sumulak ang dugo niya nang makita ang lalaking nagligtas sa buhay niya. Kung hindi siya tinulungan nito, patay na sana siya ngayon at hindi na dapat siya nagdurusa. Umalis ka ditong baliw ka! Hindi kita kailangan! Ilabas mo yung mga pagkain yan! Pabayaan niyo na ako mamatay, pwede!
Bards, huwag ka galit sa akin. Wala akong kasalanan. Kasalanan mo kung bakit buhay pa ako! Humahangos naman na pumasok sa kubo si Tatay Andoy at agad na pinigil ang pagwawala niya. Bartolo, tama na. Iwanan ninyo ako! Wala kayong alam sa pinagdaraanan ko! Wala kayong alam! Kung may makakaunawa man sa pinagdaraanan mo, si Balong yon. Hindi napigilan ni Tatay Andoy ang mapasinghal kay Bartolo. Natahimik naman siya pero matalim pa rin ang pagkakatitig niya kay Balong na nakayuko at nakasiksik sa sulok. Biktima din si Balong ng mga aswang, Bartolo. Nasaksihan niya kung paano inubos ng aswang ang buo niyang pamilya. Ang asawa niyang buntis, ang anak niya, at pati na rin ang kapatid niya. Katulad mo, siya lang din ang natirang buhay. Hindi kinaya ng isipan niya ang lahat kaya siya nabaliw. Hindi makapaniwala si Bartolo sa narinig. Naalala niya ng gabing nakitulog sa kanya si Balong. Wala namang kahit anong kaluskos ng aswang ang naroon pero takot na takot ito na parabang galing sa isang masamang panaginip. Kaya pala takot na takot si Balong sa mga aswang. Hindi na kaya ni Balong ang ipagiganti ang sinapit ng pamilya niya dahil sa kondisyon ng utak niya. Pero ikaw, Bartolo, kaya mong ipagiganti ang sinapit ng pamilya mo. Paano, Tata Andoy? Noon ngang kumpleto ang katawan ko eh. Wala akong nagawa para iligtas ang pamilya ko eh. Ngayon pa? Sabi mo sa akin noon ay may mga lupa ang tatay mo rito sa San Quintin. Ano ang pangalan ng tatay mo? Si Felipe de la Cruz po. Piping ang palayaw niya. Bakit po ba? Sinasabi ko na nga ba? Nabanggit mo rin noon na patay na siya. Ikinalulungkot kong hindi man lang kami nagkita bago siya namayapa. Bakas ang kalungkutan sa mukha ni Tata Andoy. Kaya hindi na rin mapigilan ni Bartolo ang kuryosidad. Bakit po? Kilala niyo po ang tatay ko? Si Piping ay matalik kong kaibigan. Sabay kaming lumaki sa bayang ito. Payapa ang bayang ito noong narito pa ang itay mo. Kaso, noong may nagbakasyon dito na taga-syudad, ay umibig siya rito. Sinundan niya ang inay mo sa Maynila at doon na nanirahan. Simula nang umalis siya ay nagdagsa na rin ang mga aswang sa bayang ito. Hanggang unti-unting naubos ang mga tao. Ang iba ay napatay ng aswang habang ang iba ay natakot at umalis na lamang. Ano naman po ang kinalaman ni Tay sa pagdagsa ng mga aswang sa San Quintin? Ang itay mo ay isang mahusay na albularyo at antigero noong narito pa siya. Maraming aswang ang napatay niya kaya kinatatakutan siya ng mga ito. Imposible. Walang naikwento si Itay sa amin. Dahil kinalimutan na niya ang dati niyang buhay. Pangarap niyang magkaroon ng normal na buhay kasama kayo na pamilya niya. Wala rin namang saysay na pag-usapan pa yan eh. Patay na si Itay at wala na rin akong pamilya. Pero may paghihiganti mo pa ang asawa at mga anak mo, pati na rin ang pamilya ni Balong na pinatay ng mga aswang. Magagawa mo ring ibalik ang kapayapaan sa bayang ito. Tata Andoy, hindi ako ang aking ama. Hindi ko kayang lumaban sa mga aswang, lalo na ngayong kulang na ang parte ng katawan ko. Inilabas ni Tata Andoy mula sa bulsa ng pantalon ng isang pulang tela. Mula doon ay may inilabas siyang medalyon. Ito ang agimat ng iyong ama na iniwan niya sa akin. Ipinaubayan niya para maprotektahan ko ang bayang ito. Kaso, naging mahina ako. Isa pa, kumikilala ng amo ang agimat na ito. Tanging si Piping lang ang kinikilala nito pero nang magtagpo tayo noong ipinagtanggol mo ako sa mga binatilyo, ay naramdaman ko ang pagkabuhay ng agimat. Siguro'y dahil nasa dugo mo ang dugo ng iyong ama, ang dugo ng isang antingero. Ipanaliwanag ni Mang Andoy kung paano pagaganahin ng agimat. May binigay ding itong libreta sa kanya na kinapapalooban ng malalakas na orasyon na ginagamit noon ng kanyang itay. Bilang pamuksa sa mga aswang. May libro din ito tungkol sa lihim na karunungan at sinabing pag-aaralan niya ito.
Dahil desperado si Bartolo na makaganti, ay sinunod na lamang niya ang bawat sabihin ni Tata Andoy. Nagpagaling siya at ilang buwan din bago tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat, pero ang sugat sa puso niya ay hindi kailanman maghihilom. Gaganti siya at papatay niya ang lahat ng mga aswang. Kaya naman pinag-aralan niya ang lahat ng orasyon, pati ang tungkol sa agimat. Nagpalakas siya ng poder o yung tinatawag na proteksyong espiritual gamit ang mga orasyon na natutunan niya. Pinalakas niya ang pisikal na katawan pati ang espiritual bilang paghahanda sa pagharap niya sa mga kalaban. Hindi niya ramdam na iisa ang kanyang mata dahil sa napakatalas niyang pakiramdam. Hindi rin niya napansin na iisa ang braso niya dahil sa napakaliksi niyang pagkilos. Lahat yun ay dahil sa bagong abilidad na natutunan niya. Nang tingin niya ay handa na siya para makitigma, ay nagpaalam na siya kay Tatay Andoy at kay Balong. Una niyang nilapitan si Balong na umiiwas at takot na sa kanya. Balong, pasensya ka na ha. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo eh. Kuya, hindi ka na galit? Hindi na. Wala ka namang kasalanan eh. Ako ang nagkamali kaya patawarin mo ko. Ba't di na tayo? Balong, hindi na aaway? Oo naman no. Pangako, ipaggiganti ko ang mga pamilya natin. Salamat din sa pagligtas mo sa buhay ko ha. Niyakap niya si Balong at yumakap din ito ng maigpit sa kanya. Tuwang-tuwa pa ito dahil hindi na daw siya nagagalit. Sunod siyang nagpaalam kay Tatay Andoy. Nilapitan niya ito habang gumagawa ng mga halamang gamot. Isa ring albularyo si Tatay Andoy, pero hanggang sa panggagamot lamang ito. Hindi nito kayang makipaglaban sa mga aswang. Mag-iingat ka, Bartolo. Ikaw na lamang ang pag-asa ng bayang ito. Gagawin ko lahat na makakaya ko, Tatay Andoy. Pangako niya bago nagsimulang humakbang paalis. Babalik siya sa kubo niya para bisitahin ang libingan ng asawa at anak niya. Ayon kasi kay Tatay Andoy, ay inilibing nito sa tabi ng kanyang kubo ang natitirang katawan ng asawa at anak niya. Napadaan siya sa bayan kung saan ay nakatingin ang mga tao sa kanya. Awa ang nakikita niya sa mata ng mga ito. Napadaan siya sa kubo ni Aling Dolor. Awat kalungkutan ang nababasa niya sa mukha nito bago lumapit sa kanya. Saan ka pupunta, Bartolo? Maniningil po ng pautang, Aling Dolor. Diyos ko, Bartolo. Huwag mong ipahamak ang sarili mo at umalis ka na sa bayang ito bago ka pa nila balikan at tuluyang patayin. Handa na po ako sa kamatayan, Aling Dolor. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ng matanda. Nagpatuloy siya sa paglalakad pauwi sa kanilang kubo. Nang makarating siya doon, ay nakita niyang nawasak na ang dati nilang masayang tahanan. Sinira ito ng mga aswang kaya lalong nag-alab ang galit sa puso niya. Muli siyang tumangis nang makita ang puntod ng kanyang mag-ina. May iniwang palatandaang krus na gawa sa kahoy si Tata Andoy kaya madali niyang hanapin ito. Dumukdok siya sa lupa habang tumatangis. Dinakot niya ang lupa gamit sa natitirang kamay habang nag-aapoy ng galit ang kanyang mga mata. Pangako, Marta, Daniel, ipaghiganti ko kayo. Wala ng pamilya pa ang mawawasak dahil sa mga aswang. Papatayin ko silang lahat. Wala akong ititirang buhay. Ilang oras din ang itinagal ni Bartolo sa puntod ng kanyang pamilya. Hanggang sumapit ang hapon. Tumayo si Bartolo at naglakad patungo sa masukal na parte. Papunta siya sa kagubatan kung saan namumugad ang mga aswang. Pagdating niya doon ay nagkakasiyahan pa ang mga aswang. Nagsasayawan at nagkakantahan na parang nagsasaya dahil sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ito na ang huling kasiyahan ninyo. Umanda kayong lahat. Mariing bulong niya sa sarili. Tumigil ang mga aswang at napasinghot. Naamoy na ng mga ito ang presensya niya. Kaya inihanda na niya ang kanyang sarili. Inilabas niya ang tabak na inurasyonan niya.
Walang sasantuhin ng tabak na yon kahit pa ang pinuno ng mga ito na si Tandang Juan. May nakapasok na tao sa teritoryo natin! Ha! Hanapin at gawing hapunan! Hindi na kailangan dahil nandito na ako. Napahinto ang mga aswang at tumingin sa direksyong kinatatayuan niya. May benda ang kanan niyang mata habang wala ang kaliwang braso. Bumunghalit ng tawa ang mga aswang at tiningnan siya ng may pangungutya. Ha! Buhay ka pa pala! Hindi ka na nga namin kinain pero inihain mo pa talaga ang sarili mo sa amin! Naiibang na siya, Itay. Tuluyan ang nabaliw tulad ng kaibigan niya si Balong. Muling nagtawanan ng mga aswang pero ngumisi lang si Bartolo. Wala siyang nararamdamang takot dahil labis na puot ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sige, magpakasaya na kayo. Pero akin ang huling halakhak. Mayabang ka pa rin kahit wala ka ng isang braso at isang mata. Sige, pagbigyan natin ang gusto niya. Anak, hindi ba tasar ka sa taong yan? Sige na, ipaubaya ko na siya sa'yo. Ani ni Gardo sa binatilyong aswang na anak nito. Umangil ang binatilyo kasabay ng pagpalit nito ng anyo. Naging isang nakakakilabot na aswang. Mabilis itong tumakbo palapit kay Bartolo. Napakaliksi ng kilos nito at iglap lang ay nasa harap na ni Bartolo. Dahil sa talas ng pakiramdam ni Bartolo ay napagandaan niya ang paglusob ng aswang. Nagawa niyang sabayan ng liksi ng pagkilos nito. Sinakmal niya ang aswang gamit ang isang kamay at iniangat ito sa ere. Kahit nagpupumiglas ang aswang, ay wala itong magawa sa lakas na taglay ni Bartolo. Gardo, pagmasdan mo ang anak mo! Anong nangyayari? May agimat ang taong yan! Hindi! Ang anak ko! Bago pa makalapit si Gardo ay itinarak na ni Bartolo ang hawak na itak sa sikmura ng aswang. Sa binatilyong aswang, nangisa ito sa sakit bago binawian ng buhay. Hayop ka, Bartolo! Papatayin kita! Lumusob si Gardo pero sa ikas lang ng kamay ni Bartolo ay agad itong napako sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Ginamitan lang niya ito ng orasyong pamako at hindi na ito nakaalis sa kinatatayuan. Manood ka muna dyan, Gardo. Pagmasdan mo kung paano ko pagpirapirasuhin ang mga alagad ninyo. Lumusob ang mga aswang kay Bartolo pero mas maliksi ang bagong antingero. Nagawa niyang isa-isang patayin ang mga sumusugod na aswang gamit lang ang hawak niyang tabak. Inuubos na niya tayo! Gardo, anong tinatayo-tayo mo dyan? Itay, hindi ako makagalaw! Punyemas! Ako ang harapin mo, Bartolo! Tanging si Tatawan lang ang may kaalaman sa pakikipaglabang espiritual. Nagpakawala ang matandang aswang ng malalakas na orasyong paminsala, pero mas malakas at mas matatag ang poder ni Bartolo. Nagawa nitong labanan ng lahat ng orasyong ipinukul sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Ang ibang aswang ay nagsimula ng umatras dahil sa takot. Ang mga bata ay nagsisiiyakan pero wala nang madamang awa si Bartolo. Nilapitan niya si Gardo na hindi pa rin nakakagalaw. Anong gagawin mo sa anak ko? Pagmasdan mo ang anak mo, Tandang Juan! Sigaw ni Bartolo at takmang sasaksakin si Gardo nang may isang batang nasa 10 taong gulang ang tumulak sa kanya. Nag-aapoy sa galit ang mata ng bata habang nakatingin sa kanya bago sumumpa na papatayin din siya nito kapag ito ay malaki na. Itay mo ang aswang na ito? Nakangising hinarap ni Bartolo ang bata. Wag mo idamay ang anak ko, Bartolo! Ako ang patayin mo! Ganyan din ang pakiusap ko noon sa iyo pero nakinig ka ba? Kaya mamamatay ang batang ito! Tinigpas niya ang ulo ng aswang na bata. Hindi siya nakadama ng awa dahil alam niya ang pagpapalaking ginawa ni Gardo dito. Kung bubuhayin niya ito, ay tsak na papatay lang din ito ng mga tao. Hayop ka! Animal ka! Anong ginagawa niyo mga inutil? Nasaan na kayo? Iniwan ka na ng mga alagad mo, tanda! Kaya magbabayad kayo! Ito na ang katapusan ninyo! Tinagpas ni Bartolo ang ulo ni Gardo.
kaya napahagulgol si Tata Juan. Lumod ito sa paanan ni Bartolo habang umiiyak. Wag mo akong patayin. Lalayo ko sa bayang ito, pangako. Hindi ko na uulitin ang ginawa niyong pagkakamali sa akin. Nagkamali kayong binuhay pa ninyo ko eh. Pero ako, wala akong ititirang buhay sa inyo. Itinaas niya ang hawak na tabak at tinagpas ang ulo ni Tata Juan. Tumalsik yun at tumilapon sa harap ng mga aswang na nagtatago sa dilim. Nagsisiiyakan ng mga ito dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Napangisi naman si Bartolo at marahang naglakad palapit sa mga ito. Nang makita siya ng mga aswang ay sinubukan pa nilang tumakbo pero mas mabilis ang ginawa niyang pagtarak ng tabak sa likod ng mga ito. Nang masiguro niyang wala nang natirang mga aswang ay dinampot ni Bartolo ang ulo ni Gardo pati na rin ni Tata Juan. Naglakad siya palabas sa gubat at dumiretso sa bayan. Hindi makapaniwala ang mga tao nang makita siya ng mga ito. Duguan ang buo niyang katawan at may hawak na 2 pugot na ulo. Itinaas niya yon habang nakatingin sa mga tao. Wala na kayong dapat katakutan pa! Wala nang aswang sa bayan ng San Quintin! Sigaw niya. Nang makita ng mga tao at makilala ang hawak niyang ulo, ay nagpalakpakan ng mga ito sa tuwa. Lahat ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa wakas ay malaya na ang bayan sa kuko ng mga halimaw. Natutuwa ding nakamasid sa hindi kalayuan sina Tata Andoy at Balong. Tuwang-tuwa ang matanda dahil may bagong antingero na tutugis sa mga aswang. Ako ang anak ni Felipe o ni Piping na antingero. Pangako kong ipagpapatuloy ang tungkuling napabayaan ng aking ama. Mula ngayon ay hindi ko nahahayaan na maghari pa muli ang mga aswang sa bayang ito. Lahat ng tao ay sabay-sabay na sumigaw nang mabuhay ang bagong antingero. Simula ng araw na yon, naging manunugis na ng aswang si Bartolo. Hindi na siya muling nag-asawa. Tumira siya sa kubong dati nilang tinitirhan. Ayaw niyang lumipat sa ibang lugar dahil naroon ang puntod ng kanyang mahal na asawa at anak. Pero kapag may nangangailangan ng tulong niya, ay pansamantala siyang umaalis para pumaslang ng aswang sa ibang mga bayan. Wakas.